Once again sa ating mga kabayan, magandang araw po sa ating mga kabayan mula Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre sa ating mga kabayang OFWs immigrants. Ang ganda ng nature namin dito, siyempre nasa probinsya tayo. So again mga kabayan, nais ko lamang i-share dahil nga may nag-chat din sa akin at the same time nakikita rin natin sa social media na nagkalat yung tanong ng ating mga kabayan patungkol nga doon sa national budget ng bansang Pilipinas o yung DBM, no? So dahil nga ang bilis nga daw po ito na ilabas, no, at ang bilis nga daw ito na spread sa iba-ibang departamento na o ahensya ng gobyerno dahil umabot na po ito sa 81% mga kabayan. Dahil dito gusto ko lang i-share sa inyo para hindi kayo maligaw dahil nga yung iba binibigyan ng negatibo, no, binibigyan ng mali, no, o maling pagkakaunawa patungkol dito. Para hindi kayo maligaw, siyempre dapat sila na rin mismo ang magpapaliwanag dahil ipapakita natin sa inyo kung ano nga ba ang explanation nila o paliwanag nila kung saan napunta yung pondo o yung budget sa taong 2025. So pakinggan nyo po, no, para maging malinaw sa inyo kung saan nga ba. Para hindi na kayo mag-away-away dahil napansin natin sa social media nag-aaway-away na yung mga kababayan natin dahil nga hati naman ang sumusuporta, di ba? Hati naman ang opinion ng ating mga kababayan. Hindi pare-pareho ang opinion ng bawat isa. Para hindi kayo maligaw, panoorin nyo po yung video na ito para may pagbabasihan kayo, para hindi kayo nakikipag-away. Kasi yung iba, binibigyan ng negatibo na which is mali naman yung mga pinagsasabi, di ba? Basta lang makapagsalita ng negatibo sa gobyerno dahil may sinusuportahan dahil naging pro-politiko. So basta nalang banat kahit na aminado siyang mali, 'di ba? Para hindi kayo maligaw, panoorin niyo na lang po ito para maging safety rin kayo pag once na napadaan ito, no? Hindi para hindi kayo mag-share ng mga fake news, 'di ba? Mahirap maging fake news. Marami na namang mapanlinlang na balita at posts ang kumakalat ngayon sa social media tungkol sa pagpapalabas ng Department of Budget and Management ng pondong inilaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Fiscal Year 2025 General Appropriations Act. Sinasabi nilang maanomalya daw ito at minadali daw ng DBM na ubusin ang budget gayong first quarter pa lamang ng taon. Sabi nila, Abril pa lamang daw ay inirelease na ng DBM ang 81% ng pambansang budget ngayong 2025. Natural, kung mababasa ito ng ilang kababayan natin, lalo na kung bibigyan ng pangit na kulay ng ilang taong sumisira sa imahe ng DBM at ng gobyerno, ito ay magiging cause ng concern o pagkabahala. Pero dapat nga bang ikabahala ng ating mga kababayan? Linawin po natin. Unang pakiusap. Huwag po sana tayo agad na maniwala sa mga taong naglalagay ng kulay o bahid sa mga bagay na wala namang anomalya. Hayaan niyo po kaming ipaliwanag kung bakit nga ba kailangang i-release ang budget ng mabilis at episyente sa mga ahensya ng gobyerno. Unang-una, ang budget ay hindi dapat hinuhold o tinitenga. Ito ay kailangang mai-release kaagad dahil ito ay katumbas ng pangpublikong serbisyo para sa taong bayan. Ang anumang pagkaantala sa pagpapalabas ng pambansang budget ay nangangahulugang pagpigil rin sa mga serbisyong dapat sanay natatanggap ng mga tao sa lalong madaling panahon. Isa pa, ang government spending o paggugol ng pamahalaan sa pondo ay nakatutulong po sa paglago ng ekonomiya, kaya kailangan itong magamit agad. Pangalawa, simula po ng maitatag ang DBM, nagsasagawa na po ang ahensya ng comprehensive release o pagpapalabas ng budget oras na mapirmahan ang GAA. Dalawa po kasi ang classification ng budget release. Una, ang comprehensive release at ang pangalawa ay ang for later release o tinatawag na po namin ngayon bilang for issuance of SARO o FISARO. Kapag napirmahan na ang GAA bilang batas, ito po ang nagsisilbing allotment order or GAAW para pondohan ang specific programs, activities, and projects ng gobyerno. Kabilang po dito ang pasweldo sa mga manggagawa, kasama po na yung mga kanilang mga allowances. Kasama rin dyan yung mandatory regular operational requirements, mga ongoing projects,
built-in calamity fund ng mga ahensya o kung ano ang laman ng orihinal na National Expenditure Program or NEP na isinumite ni Pangulong BBM through the DBM sa Kongreso noong Hulyo ng nakaraang taon. Pangatlo, ang timely o napapanahon ng pagpapalabas ng budget ng DBM ay alinsunod rin sa mandato ng ahensya na siguruhin ang makatarungan, masinop, bukas at responsableng alokasyon at paggamit ng pondo ng bayan. Para makita natin na ito ay naaayon sa pagtupad sa mandato at tungkulin ng ahensya, mabuting mabalikan ang historical data ng pagpapalabas ng budget ng DBM simula 2016. Kasi sinasabi nila na 81% o maanumalya raw na inilabas na ng DBM ang 81% ng 2025 budget ngayong first quarter pa lamang ng 2025. Dito po sa historical data, makikita na noong taong 2016, 82.3% agad ng national budget ang nai-release ng gobyerno as of March 31. Noong 2018 naman, 84% at 81.9% noong 2023. Samantala, noong nakaraang taon o 2024, 83.2% ng national budget ang nai-release ng gobyerno sa parehong panahon. Sa madaling salita, mas mataas pa nga po yung percentage ng releases noong 2016, 2018, 2023 at 2024 kumpara nitong 2025. Narito po ang historical data ng pagpapalabas ng pondo o budget releases as of March 31 kada taon mula po 2016. In 2016, 82.3%. 2017, 79.9%. 2018, 84%. 2019, dahil po reenacted ang ating budget, 13.7%. 2020, 78.4%. 2021, 78%. 2022, 69.4%. 2023, 81.9%. At 2024, 83.2%. At ngayong 2025 nga po, 80.7% ang nailabas nating budget as of March 31, 2025. Muli, bilang paglilinaw, kapag sinabi pong comprehensively released, hindi ibig sabihin po niya na nagastos na o ubos na kung ano man ang porsyento ng pondo na nai-release ng DBM. Nangangahulugan lang po yan na readily available na ang pondo ng mga ahensya para maisagawa na nila yung mga specific programs, activities, and projects nila nang walang pagkaantala. Kailangan ding isaalang-alang na oras na maipalabas ang pondo sa mga ahensya ay dadaan pa po ito sa procurement process kaya hindi po automatic na ang pondo ay nadidisburse o nagagastos kaagad. Ipinag-uutos po kasi ng batas na kailangang may pondo muna bago makapag-procure ang bawat ahensya. Hindi po yan automatic. Ngayon, kapag readily available na ang pondo at nagawa ng tama ng ahensya ang kinakailangang proseso ng procurement, katulad ng pagsasagawa ng competitive bidding at evaluation, dito pa lamang po maaaring sumailalim ang mga ahensya sa kontrata sa pagitan ng iba't ibang provider gamit ang pondong nai-release para sa particular na program, activity, or project. At panglima, sa ilalim po ng 2025 national budget, lahat ng congressional insertions o mga binago ng Congress sa original na NEP ay FISARO or for issuance of SARO. This amounts to more than 797 billion pesos. Ibig sabihin, hindi po ito comprehensively released o hindi basta-basta ilalabas sa mga ahensya, maliban na lang kung makakapag-comply sila sa mga requirements na itinakda ng implementing agency, ng DBM at ng Office of the President alinsunod po sa veto message ng Pangulo at umiiral na budgeting laws, rules, and regulations. Ayan po ha, sana malinaw po ang lahat. Huwag pong magpadala sa mga mapanirang post sa social media. Sinisigurado po ng DBM na ang budget na nakalaan para sa taong bayan ay episyenteng na ire-release sa mga nararapat na ahensya ng gobyerno na naaayon din po sa mga umiiral na batas. Maraming salamat po. So, once again mga kabayan, malinaw na pinaliwanag na po sa inyo ng tagapagsalita ng gobyerno. At malinaw, sana naging malinawan kayo para hindi kayo magtalo-talo dyan sa comment section. Dapat may alam kayo. So, na malinaw, pinaliwanag sa inyo. Sana maintindihan ninyo. Ilagay nyo yung sarili ninyo sa neutral para lubos nyong maintindihan. Kasi pag naging pro-politiko kayo,
maging negatibo kayo sa gobyerno, hindi nyo talaga ito maintindihan. Kaya sana, no, kahit dito lang sa video na ito, pansamantala ninyong maunawaan at maintindihan kung ano yung sinasabi, no, ng tagapagsalita, no, sa department ng DBM patungkol doon sa 2025 budget, no. Bakit na ilabas agad ito within first quarter ng taon? At bakit agad itong na disseminate, no, na ilatag sa iba-ibang departamento o ahinsya ng gobyerno. So ako bilang isang Pilipino, masabi ko lang, sana lahat tayo ay maintindihan natin at maunawaan natin yung video na ito para hindi tayo mapawari at para hindi na rin tayo makipagtalo at makipag-away, kasi baka lalabas lang tayo na maging tangan yan. So hopefully, no, sa ating mga kabayan mula Luzon, Visayas at Mindanao, at siyempre sa ating mga kabayang OFWs and immigrants, yung mga bagong bayani, so saludo kami sa inyo. So ingat po kayong lahat mga kabayan, napakahirap malayo sa pamilya, no? So prepared lang tayo sa magandang bukas. Muli, magandang araw. Maraming salamat sa mga nandyan sa comment section, no? Mag-comment kayo mga kabayan kung saan aabot yung video na ito. Siyempre masaya ako na aabot to kung saan-saan. So maraming salamat. Sana mag-comment kayo para malaman ko rin yung inyong opinion, no? Sang-ayon o hindi. So sana mag-comment kayo mga kabayan. Thank you.